Isinubsob na ni Kenji ang kanyang mukha sa dalawang palad. Sobrang gulong-gulo na siya. Patay na ang utak niyang patuloy pang mag-isip. Parang nasa madilim na yugto na naman siya ng kanyang buhay. Kagaya na lang noong nakulong siya ng dahil na pagbintangan. Hinang-hina, wala siyang liwanag na natatanaw. Ngayon lang niya ulit naramdaman iyon. Hindi naman nakaligtas sa mga mata yun ni Althea na mas nadipina pa ang habag noong siya ang nasa ganong sitwasyon. Ito ang naging pader na sandalan niya sa lahat. Hindi siya nito iniwan. Kumbaga, sinigurado nitong palaging magiging okay lamang siya. Kenji, kumain ka na ba? Hindi siya sinagot ng kapatid. Nanatili itong nakasubsob ang muka. Nag-iisip kung anong mga dapat gawin habang nangahapdi ng palibot ng kanyang mga mata. Nahihirapan siyang hagilapin kung nasa na ngayon ang kanyang asawa at anak. Kung okay lang ba sila ngayon nang hindi siya kasama. Kung hindi pa, uutusan kong isa sa mga maid na hainan ka. Pwede kang mamalagi dito kung wala kang mapupuntahan. Kung ayaw mo umuwi muna ng mansyon. Malaki tong villa. Doon ka sa isa sa mga guest room. Kalamayin mo munang sarili. Huwag mong pilitin ngayon. May bukas pa. Marami pang araw. Hindi pa rin nagsalita si Kenji na sa mga sandaling iyon ay ang sakit na ng kanyang utak. Nagkita na ba kayo ni Daddy at nagkausap? Sa pag-agad ng mukha ni Kenji na silayan ni Althea, ang masagana nitong luha na puno ng sakit. Iniiwas na niya ang tingin. Hindi siya pwedeng maawa dito at ituro ang mag-ina nito ng walang kahirap-hirap. Ilang sandali pa ay nagkaroon na ng tunog ang iyak ng kapatid. Marahil ay dahil sa bigat ng kanyang dinadala, kaya naiyak na lamang to. Huwag ka ngang umiyak, matatag ka hindi ba? Sumusuko ka na? Magpapatalo ka ba? Patunayan mong sarili mo. Alam yun ni Kenji, matatag siya. Yumuyuko siya kagaya ng puno ng kawayan pero hindi siya sumusuko. Pero sa isang iglap ay parang ang dami nang nangyari sa kanya at hindi siya makapag-isip ng tama kung saan siya magsisimula. The mighty Kenji is gone. Para siyang nangangapa sa dilim kung noong isang snap lang niya sa daliri nagagawa na niyang lahat. Ngayon, parang biglang naging sobrang mahirap sa kanya ang lahat. Noon, kaya niyang matrace kung nasaan ang asawa at anak. Ngayon, parang imposibleng magawa niya yon, lalo't limitadong kanyang hawak na pera. Pwede ka munang manatili dito kung hindi mo pa alam kung anong gagawin mo. Kung ayaw mo umuwi ng mansyon o kung magpaplano ka ng mga uunahin mo. Magpapahinga na muna ako. Pagod pa ako sa biyahe. Wala ka ba talagang alam? Hindi mo pa talaga alam kung nasaan ang mag-ina ko ngayon, Odessa? Upang patunayan na nagsasabi siya ng totoo ay hindi umiiwas ng tingin si Althea. Kung alam ko, sa tingin mo kaya kitang tiisin kung umiiyak ka na sa harapan ko? Wala akong alam. Baka sino mommy at daddy ang may alam. I told you, kagagaling ko lang ng France. Aminado ako tungkol sa villa ng babae mo doon na binenta ko. Pero tungkol sa asawa mo at anak, wala akong alam. Hindi ko rin alam. Akala ko ay nasa inyo. Puno ng kumpiyansang sagot ni Althea na kaagad namang pinaniwalaan ng kanyang kapatid. Maniwala ka sa akin. Nanatili si Kenji sa villa ni na Althea ng gabing iyon. Nag-charge ng cellphone. Sinubukan niyang gamitin ang tracker na niligay niya sa cellphone ni Britney ngunit wala siyang napala. Hindi siya halos nakatulog ng gabing iyon kahit na may alak ang katawan. Inaya siya kasi ni Renz na uminom ng konti pag-uwi nito galing ng trabahong pinagbigyan niya. Pagsubok lang yan bayaw, makikita mo rin ang mag-iina mo. Saka kung kailangan mo ng pera, sabihin mo. Nabanggit ni Kenji ang tungkol sa ginawa ng ama. May alaman si Renz pero hindi niya pwedeng suwayin si Althea at makialam sa kanila. Alam niya ang nararamdaman ng lalaki. Nangyari na rin kasi yun sa kanya, 4 na taon na yun. Maraming salamat bayaw, kung sakaling may alam ka, sabihin mo naman sa akin. Sige, oras na may matunugan ako. Ipapaalam ko kagad sa'yo. Anong plano mo sa kumpanya? Matanda na si Daddy, huwag mo sabihin na hayaan mo yun sa kanya. Hindi ko naman kayang saluhin yun at ni Althea. Pareho kaming busy. Isipin mo rin sana yun, gayahin mo ko habang naghahanap sa aking asawa. Tuloy pa rin noon ang buhay ko. Umiling si Kenji. Hindi niya kukunin ang kumpanya hanggat hindi niya nahahanap ang kanyang mag-ina. Siguro kapag nahanap ko na ang aking mag-ina, saka ako babalik sa trabaho. Ano? Hindi yun pwede. Sabi ko nga sa'yo ay matanda na. Tama na yung inom niyo. Si Althea yun dahil nag-aalala na baka madulas sa kapatid ng lasing niya ng asawa. Nandyan ang bossing natin bayaw. Bukas naman tayo mag-inom. Tayo ni Renz nang marinig ang asawang inakbayan niya na. Hindi naman inalis ni Althea ang kamay nito. Mamili ka na lang ng sasakyan na hihiramin mo sa garahe. Kahit alin doon pwede, dugtong ni Renz.
Nabanggit din kasi ni Kenji na nawala rin ang mga sasakyan niya. Napahinga na ng malalim si Kenji. Pinilit na matulog, ngunit hindi niya mapilit ang sarili dahil laman pa rin ang mga sandaling yun ng kanyang asawa. Iniisip niya kung nasaan na ito. Kung umuwi pa ito sa kapatid niya, pero imposible na gagawin niya yon, lalo na kung ayaw nitong magpahanap sa kanya. Malamang gagalingan nitong magtago sa kanya. Magpakita ka na sa akin, Han. Huwag niyo na akong pahirapan ng matagal ni Noah. Tatanggapin ko ng anak ni na Anri at Anisha. Ituturing ko siyang parang sariling akin. Huwag mo naman sana akong tikisin. Pahirapan ng matagal. Kinabukasan ay maagang umalis ng villa ni na Althea si Kenji. Nagtungo siya ng mansyon. Susubukan niyang kausapin ang kanyang ina. Magbabaka sakaling matulungan siya. Magbabaka sakali na mahabag ito at sabihin kung nasaan na sila. Kung ako sa'yo, hindi ko na sila hanapin pa. Makahulog ang tura ng kanyang ina. Nasa trabaho ang kanyang ama at maaga itong umalis. Hiwalay naman na kayo. Wala ka ng habol. Hindi mo na maibabalik pa sa dati ang lahat, iho. Mag-move on ka na lang at hayaan mo na silang mamuhay ng tahimik ngayon. Hayaan mo na lang na maging malaya ang iyong asawa. Deserve niya yun. Deserve nila ng anak mo. Napaangat na sa upuan ng kanyang puwet. Parang kinukuryente ang buong katawan niya sa narinig. Anong ibig mo sabihin, Mommy? Hindi ba at pumirma ka na sa divorce paper? Napatayo na si Kenji. Yung magulo pa niyang utak ay mas lalo pa doong naguluhan. Anong divorce paper? Hindi ako pumipirma at wala kaming pinipirmahang mag-asawa na. Naputol ang kanyang sasabihin nang may kunin ng kanyang inang kapirasong papel at ipakita na yon sa kanya. Divorce paper nga yon at ang mas nakakagulat para kay Kenji ay may malinaw ngang sulat kamay niya doon na nakapirma. Pirmado na rin yon ng kanyang asawa. Napahawak na siya sa batok. Hindi na nagugustuhan pa ang daloy ng kanyang problema na mas palala ng palala pa kada lumilipas ang araw. Imposible. Wala akong pinipirma ang divorce paper namin ng asawa ko, Mommy. Kalmadong sinandal ng kanyang ina ang likod sa inuupuan niyang sofa. Sinundan niya ng mga mata ni Kenji. Hindi niya rin inaalis ang tingin sa anak na nagpupuyos na doon sa galit. Nakakuyom ang kamao nito. Isang pitik pa ay parang bulkang sasabog na sa galit ang kanyang itsura. Inaasahan na ng ginang ang gano'n ang magiging reaksyon ng anak. Oras na sabihin na nilang tungkol dito. Gayunpaman ay matagal niya na itong napaghandaan. Hindi na siya magiging apektado dahil ginagawa lang naman nila ang bagay na yon para sa manugang at kanilang apo. Bumabawi lang sila at nilalayo sa kapahamakan ng mag-ina nito. Matapos na malaman ang mga kabulastugan ng anak, sino ba namang matinong magulang ang susuportahan pa rin ng anak nila? Hindi naman sila konsentidor, lalo na't kapag nasa mali. Wala. Kung gano'n ay anong ibig sabihin ng papel na hawak ko, Kenji? Tignan mo mabuti. Idilat mo ang iyong mga mata. Huwag aywaypan ito sa harapan niya na ani mo'y pinapamukha sa kanya na tunay yun at hindi siya nagbibiro. Sumidhi pa ang poot na lumalamon sa dibdib ni Kenji na sandaling iyon. Hindi niya matanggap na sa ganong paraan niya mapapakawalan ng asawa na matagal niyang ikinulong. Hindi namin mapepeke ang pirma mo. Alam mo yan. Kaya paano ka namin maluloko ng daddy mo? Tignan mong mabuti. Pirma mo yan, hindi ba? Pumirma ka kaya malamang ay alam mo. Imposibleng pinilit ka rin naman ng ama mo. Ginamitan ka ba niya ng dahas? Hindi, di ba? Kaya tama na. Move on na. Tumalim ang mga mata ni Kenji sa kanyang ina. Alam niya na sila ang may pakana nito. Sila ng kanyang ama. Nagawa nga nilang mailabas ang asawa sa detention sa France na hindi dumadaan sa kanya. Yung ganang bagay pa kaya? Wala siyang matandaan na nagkapirmahan sila ni Britney ng divorce paper. Paniguradong scheme lang ito ng kanyang pamilya. Mabilis na dumaan sa kanyang isipan ng araw na nagising siya at nadatnan ng kanyang ama sa gilid ng kama. May pinapirmahan ito sa kanya. Hindi kaya yun ang divorce paper nila ng asawa? Ilang beses niya ipinilig ang ulo. Hindi makapaniwala na naisahan siya ng ama. Napaikot. Sinadya nitong hindi pa niya nakikita ng maayos yun. Hindi yun makatarungan para sa kanya. Hindi. Hindi yan maaari, Mommy. Hindi kami pwedeng maghiwalay ng asawa ko. Hindi kami maghihiwalay ni Britney. Suntok na niya ng kamao sa bubog na mesa na pasalamat siyang hindi nabasag. Wasak sana ang kamao niya ngunit sa tigas noon at kapal, nagkaroon pa rin siya ng sugat. Hindi kami pwedeng maghiwalay nang hindi ko alam. Hindi pwede, narinig niyo? Hindi na paghandaan ng ginang nang biglang hablutin ni Kenji ang papel at pagpira-pirasuhin yon sa harap niya. Napanganga na siya sa sobrang niyang gulat. Ngayon lang niya nakita itong ganito. Marahil kaya naman hindi rin sila makapaniwala sa pagiging bayolente nito umano.
This is not counted. Sambulat niya ng piraso ng papel na malayang kumalat sa paligid. Wala ako sa tamang pag-iisip noon. Hindi pa kami divorced ng asawa ko. Hindi pa, Mami. Pumirma ka na. Tapos na. Palayain mo ng asawa mo. Maging makatao ka naman sa kanya. Tama na, Kenji. Tama na. Maari ba? Ahon na ng kanyang ina na pinagtaasan na siya ng boses. Kailangan niyang ipamukha sa anak na tapos na ang lahat sa kanila ng kanyang asawa. Marami ka ng sugat na nilikha sa puso ng asawa mo. Sawang-sawa na siya sa pananakit mo. Sa pangbababae mo. Maawa ka naman sa kanya. Maawa ka sa anak mo. Gusto mo ba siyang lumaki na makikitang ama niyang magiging masama? Mag-ayos ka na muna, Kenji. No, Ma'am. Kaya ko magbago. Huli na. Hindi ka na magbabago. Sinong asawang aalisan ng misis niya habang nakikipaglaban sa sakit para lang punta ng side chick? Kahit ako, lalayasan kita, anak. Umiling si Kenji. Pulang-pula ng kanyang mga mata. Kaya hindi mo siya masisisi. Napuno na siya. Sabihin niyo sa akin kung nasan sila. Susunduin ko sila, Mommy. Susunduin ko sila. Bibili kami ng bagong villa. Tatanggapin kong anak ni na Andre at Anisha. Magbabago na ako. Please, Mommy, sabihin mo sa akin kung nasan sila ngayon. Saang bansa? Saang probinsya? Lumapit ng ginang sa kanya at niyakap na siya ng mahigpit. Kitang-kita niyang pagiging desperado ng anak nang makitang mag-ina niya, pero hindi siya magsasalita. Itatago niya to. Ayaw niyong sabihin sa akin? Hahanapin ko sila, Mommy. Ibabalik ko sila kung saan sila nararapat. Sa tabi ko, sa piling ko lang. Sabay naming palalakihin ang anak naming si Noah. Mariing saad ni Kenji na pamatya ng tinalikuran ang nanlulumong ina upang umalis na. Kung saan ni Kenji hinanap ang mag-ina. Halos sa lughugin nitong buong Pilipinas, matagpuan lang sila. Pinuntahan niya pa kung nasaan ang kapatid nitong si Gavin. Hindi niya ito tinanong kung nagawi doon ang kapatid. Ngunit batay sa pagmamasid niya at pagtatanong-tanong, hindi nagagawi doon ng kanyang asawa at anak. Wala. Naubos ang laman ng ATM na ibinigay ng kanyang ama dahil nag-hire siya ng mga taong makakatulong sa kanya, pero wala pa rin nangyari. Naisip niya na marahil karma niya yon kahit pa alam niyang may kinalaman ang kanyang mga magulang sa paglalaho nila na parang bula. Hindi pa rin niya natagpuan ang mag-ina. Hindi siya bumalik ng kumpanya. Hindi rin naman siya pinilit ng ama. Hinayaan siya nitong gawin ang gusto niya. Kinukup siya ni na Althea at Renz. Pinatira sa kanilang villa at kahit awang-awa na hindi pa rin sinabi ng kapatid niya kung nasaan sina Britney upang tumupad sa pangako. Tinikis siya nito. Umaasa na baka kapag ganun ay magtino na siya. Na kapag tumagal pa, gaya ni Renz, magbago rin ang kapatid niya. Miss na miss ko na ang aking mag-ina. Sobrang miss na miss ko na sila. Hindi siya pinansin ni Althea na abala sa ginagawa niyang plano ng panibagong building na itatayo. Tambay ang kanyang kapatid sa opisina niya na hinahayaan lang naman ni Althea to. Wala ka ba talagang alam, Odessa? Umiling si Althea. Nagko-concentrate pa rin sa kanyang iginuguhit. Ilang beses pa siyang nakadala kung nasan sina Britney. Patago nga lang yun. Disguised na business trips. Mabuti na lang at hindi pa siya pinaghihinalaan ng kapatid na doon pumupunta. Gayunpaman ay wala pa rin naman itong magagawa. Kasabay ng pagtanggi ni Kenji na muling hawakan ng kumpanya ay parang nawala ng pakpakang lalaki at lakas. Nabalian ito at hindi na muling nakabawi pa. Iyon ang napansin ni Althea. Okay naman ang kanyang mag-iina sa ibang bansa. Mabilis ang paglaki ng pamangkin niyang si Noah at ng kapatid na si Andrea. Nanumbalik ng dating sigla ni Britney sa mga mata na noon ay napundi na, ganap na ring pintor si Britney. Sa bansang iyon, kahit hindi pa graduate basta mayroong talent ng kamay, hindi na kailangan ng diploma. May mga certificate naman siya na makailang beses na nananalo sa malakihang mga painting contest na makakaya niyang ipagmalaki. Nagagawa na rin niyang ibenta ang mga painting kahit hindi pa siya gaanong kilala, pero sa bansang iyon, unti-unti na siyang gumagawa ng pangalan. May uwi pa nga si Althea na painting bilang umano ay regalo nito sa kanya. Hindi yun tinanggihan ng babae. Sa katunayan ay malayang nakasabit yun ngayon sa likod niya na himalang hindi napapansin ni Kenji. Kahit na ang laki-laki ng pangalan dito ng asawa na nakasulat sa bandang ibaba ng painting. Marahil ay nang dahil sa pagiging busy ng utak ni Kenji na kung saan tumatakbo. Kaya naman hindi na yun napagtuunan pa ng pansin. Nagsisisi na ako. Bakit hindi makita yun ng mundo? May paitang tinig ni Kenji. Bakit hindi mo pa rin ako pwedeng tulungan? Baka naman may alam ka, Odessa. Sabihin mo na sa akin ngayon, nakikiusap ako. Kenji, wala nga akong alam. Kung may alam lang ako noon ko pa sana, matagal ko na sinabi sa'yo.
Sa tingin mo ba natutuwa ako maging miserable ka sa paningin ko? Hindi, dahil kapatid kita. Tumigil sa kanyang ginagawa si Althea, isinandal ng likod sa kanyang upuan. Tumitig na sa kapatid matapos niyang pagsalikupin ang mga kamay. Nakakaawa ang kapatid, oo, pero kailangan niyang pagdaanan ng bagay na yon para mas matuto to. Siyempre, hindi ako masayang nakikita kang ganyan. Kaya pwede ba, magayos ka na, bumangon ka na. Tama ng pagiging miserable. Ayusin mo ng buhay mo. Malakas ang kutob kung tinatago niyo sila ni na mommy at daddy sa akin. Gate pa rin nito, huminga ng malalim si Althea. Pinakatitigan niya pa ang kapatid sa mata. Pilit kinokonekta ang sarili niya dito. Gusto niyang maniwala itong wala siyang kinalaman sa sakit na pinagdadaanan kahit malabo. Bakit hindi mo na lang kasi tanggapin? Ang tagal na. Taon na, hindi ba? Naghanap din naman sa akin si Renz noon, hindi ba? Pero hindi naman siya naging ganyan kamiserable sa'yo. Nagagawa pa rin niyang kanyang trabaho at hindi napapabayaan ang negosyo. Tinuloy niya ang buhay. Ikaw, bakit ka naging ganyan? Nagawa mo siyang pasakitan ng paulit-ulit noon tapos ngayon, kung masta ka parang nakasalalay ang buhay mo sa kanilang mag-ina. Hindi ako naniniwala sa'yo. Gusto mo lang silang mahanap ng dahil sa ego mo. Hindi sumagot si Kenji. Hindi niya rin alam. 1 taon na nakakalipas magmula nang muli niyang makitang asawa, pero ganun pa rin ang kagustuhan niya itong mahanap. Walang gabi na hindi siya umiiyak at nangangarap. Ang huling alaala niya pa dito ay ang imahe kung paano siya nito saksakin sa dibdib. At after noon, hindi na sila muling nagkita pa. Yun na ang pinakahuli. Sa tingin mo, babalikan ka niya kung makikita ka niya ngayon? Move on, Kuya Kenji. Live your life. Sabay mo sa trabahong paghahanap mo sa kanya. Ayaw mo noon, magkakaroon ka ng access sa maraming funds. Malay mo isang araw muli kayong makita. Hanggang kailan ka ba magiging ganyan? Matanda na si Daddy, Kuya Kenji. Intindihin mo rin naman sana siya. Para naging wake-up call ang mga sinabi ni Althea sa kapatid. Bumalik siya ng kanyang unit ng araw na yon. Unit kung saan ang dami nilang alaala ni Britney noong magkasintahan pa lang sila at trabahante pa lang ang asawa ng kanyang bayaw. Nakikinita pa niya ang malabong imahe ng asawa sa bawat sulok noon. Nananatili pa rin sa malaki niyang closet ang mga damit nitong unti-unting nahahakot mula sa apartment nito tuwing doon siya matutulog. Maging ang mga regalo niyang bag at alahas ay naroon pa rin. Hindi na rin dinala sa villa sa Alfonso. Ayaw mo pa rin bang magpahanap sa akin? Haplos niya sa larawan nila ng kanilang kasal. Nagbago na ako. Ibinalik ko ng dating ako. Yung Kenji na sobrang minahal mo, Britney. Hindi niya mapigilan na maglandas ang kanyang mga luha kasabay ng pagbaba ng malakas na buhos ng ulan sa labas. Kagaya nung mag-isang nasa ospital lang siya, gano'n na naman ang nararamdaman niya. Nakakulong ang kanyang katawan sa kalungkutan at pangungulila. Batid niya ni isa lang yon sa magiging bawi sa kanya namang ginawa ng tadhana. Hindi pa yun ang sukdulan. Hindi pa yun ang kanyang magiging karma. Meron pa. Kung hindi ko hinangad na gantihan ka, kasing ligaya na kaya tayo ngayon ng kapatid ko. Mabilis niyang pinalis sa mga luha. Kahit magpakalunod siya ngayon, wala rin naman yung magagawa. Matutulungan siya nitong gumaan ng pakaramdam, ngunit saglit lang. Pinakatitigan niya ang numerong nasa screen ng kanyang cellphone. Si Monica Mercado yon. Papunta na, ang tagal mo, wala na kami makain dito. Pinatay na niya ang tawag. Gaya ng babaeng ito na malalang binawian na ng tadhana, hindi nga siya namatay nang magpa-heart transplant. Tinanggalan naman siya ng kalayaang muling makalakad. Naputulan siya ng 2 binti. Makalipas ang ilang araw na pinupunta siya ni Kenji sa villa sa Alfonso sa nangyaring aksidente. Nahanap niyang villa pero kagaya ng ibang property ng lalaki, nagawa na yung may benta ng pamilya ni Kenji. Nagpalaboy-laboy si Monica sa kalsada, walang mapuntahan. Inabot ng ulan, nilakad niya hanggang highway dahil ang natitira niyang pera ay sapat lang sa pagkain niya. Ang huling cash niya ay ginastos na niya sa pinamiling damit na hiniling ni Kenji sa kanya noon bago makalabas ng ospital. Idagdag pa na hindi niya alam kung saan hahanapin si Kenji ng mga sandaling iyon, ni hindi pa rin niya makontak ang phone number nito at maging ang social media account niya. Nang makontak naman niya si Kenji, hindi siya nito sinasagot. Deadma lang ang mga tawag. Tumawid siya ng kalsada at hindi sinasadyang mahagip na humahagibis na sasakyan. Sa ospital na sila muling nakita at wala ng mga binti nito. Kagaya ng dati dala ng konsensya, pinili ni Kenji na kunan to ng apartment na maliit at hindi niya to itinira sa unit. Kinunan niya ng tagapantay at minsan na lang niyang dalawin. Walang nagawa si Monica doon. Mabuti naman at naalala mo pa ako. Gusto mo ba kaming mamatay sa guto? Inilapag lang ni Kenji ang mga pinamili niyang groceries at tinalikuran ng babae na kahit anong gawing pag-iyak, wala pa rin magawa kung hindi ang magtiis sa lugar na yon. Kadarating mo lang, aalis ka na kaagad.
Hindi siya pinansin ni Kenji. Madalang sa patak na ulan kung kausapin niya to. May parte kasi ng existence ng babaeng sinisisi niya kung bakit hanggang sa sandaling iyon, hindi pa rin niya nakikita ang kanyang mag-ina. Kung hinayaan na lang niya itong mamatay noon, hindi sana sila hantong sa ganito ng kanyang asawa dahil mas pinili niyang kunin ng kornea. Babalik ako kapag naubos na yan. Walang lingon na siyang tumalikod upang lumabas ng pintuan. Kenji, bumalik ka dito! Kinakausap pa kita! Anong gagawin ni Kenji ngayon tuluyan na siyang naging walang karapatan kay Britney? Mahanap pa kaya niyang dalaga at muling maibalik kasama ang anak nila? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.